Grab car going here sa KL Central, and then from here magbabas kami going to Woodlands, Singapore. So ayun. So our bus doesn't leave until 12 p.m. So it is now, I think, 10:30 a.m. So dito muna kami sa KL Central kasi baka kumain muna kami before kami sumakay ng bus. And It's like 5 hours in the bus ride. yes, it's going to be a 5-hour bus ride from Kuala Lumpur, Malaysia to Singapore. So ayun, samahan niyo kami today. We're finally leaving Malaysia, and then hello Singapore. Yeah, so thank you Malaysia. It has been a wonderful experience for us. The past 5 days have been really good. I mean, it was such a wonderful experience for me and Carlos, and excited na actually kami pumunta ng Singapore today kasi it's my second time in Singapore. I was actually there in 2016, pero si Carlos kasi it's his first time to visit Singapore. So let's see kung may mga changes ba simula nung pumunta ako doon noong 2016, and if you wanna find out what will happen next, just keep on watching. You've been on my mind. Itong KL Central nga pala guys is a very huge terminal here in Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan matatagpuan mo yung mga bus terminals nila, yung mga train. Tapos may katabi din siyang mga mall, and maraming mga food stalls tsaka fast food restaurants here. So parang ano siya, parang Grand Central sa US. They have a place called Grand Central sa America, wherein nandun yung mga railway stations sa mga trains nila and mga buses as well. So ayun. So halos lahat yata ng mga buses and trains sa iba't ibang parte ng Malaysia is dito yung parang pinakasakayan niya, because itong train station na to is right in the heart of the city. So ayun. Actually malapit nga lang sa hotel namin eh. Mga 2.5 kilometers away lang from our hotel. Kaya pag nag-grab kami, minsan yung binabayaran namin sa Grab is minsan 6 Malaysian ringgit lang, minsan 8 Malaysian ringgit. Ayun. Kanina 6 Malaysian ringgit lang yung namin, Grab fare namin. And grabe, sobrang mura ng Grab nila dito for some reason. Unlike sa Philippines na siguro pag mag-grab ka tapos ganun kalayo, mga 2.5 kilometers away, nasa mga, lalo na pag rush hour, nasa mga 200 pesos na yun. Pero dito, kanina yung ride namin 6 Malaysian ringgit lang. So kano lang yun, 6 times 12 pesos. So diba, mura lang. And hintay-hintay lang muna kami dito kasi medyo maaga-aga pa. Nagana lang namin kasi natatakot akong malate kami sa bus namin. Nga pala, our bus ride from Malaysia to Singapore cost 3,470 pesos. So, and 53 cents. So, 3,417 pesos and 53 cents. And round trip bus ticket na yun from Kuala Lumpur to Singapore, and then back from Singapore to Kuala Lumpur. And sa aming dalawa na yun, bus ticket for 2. Round trip na yung kinuha ko kasi pagbalik namin ng Pinas, magagaling kasi kami sa Kuala Lumpur International Airport. That's why babalik pa kami from Singapore to Malaysia. Ayun. Babalik kami sa Monday. So, ayun. So, just in case gusto yung mag-bus from Malaysia to Singapore, for a round trip ticket, nasa mga 3,400 plus lang. And round trip ticket na yun for 2. Ayun. They have the options din na mag-train going to Singapore. Yeah,
pwede rin namang mag-train going to Singapore, but mas matagal kasi ang biyahe. 7 hours kasi yung biyahe pag mag-train ka, wherein pag magbabas ka, 5 hours lang from Kuala Lumpur to Singapore. So, magbabas na lang kami para 5 hours lang yung biyahe namin. Would you like coffee or tea? Americano or espresso? Time check, it is now 10:45 a.m. and the bus doesn't leave until 12 p.m. So, dito muna kami sa McDonald's. Magba-breakfast lang kami and hinihintay ko lang na dumating yung in-order namin. Ayun. Pansin ko lang dito sa Malaysia, kahit saang fast food ka kumain or kahit saang restaurant ka kumain, meron silang yung nasi lemak dish. Tapos, either chicken or beef yung yung kapares niya. Kasi I think yung nasi lemak with chicken or beef is parang staple food nila here sa Malaysia. And ayun, parang ilang days na nga kaming kumakain ni Carlos ng yung nasi lemak kaya this time yung in-order ko, hindi na ako order ng rice meal, lang, yung breakfast meal lang talaga, like yung pancakes tsaka burger, kasi parang medyo nauumay na kami sa nasi lemak nila. So ayun, Malaysia kasi is a Muslim country, that's why wala kang makikitang mga pork dishes dito, either chicken lang or beef, ganyan. Wala silang mga pork dishes, kaya ayun. Yan, nandito na yung food namin. I ordered pancakes, tsaka burger and fries. Who are you? What do you like to do? And just like that, tapos na kaming mag-breakfast. And nakapag-CR na rin kami ni Carlos. So, papunta na kami ngayon dun sa bus station sa baba. Sa baba na itong KL Central. Kasi hanapin namin yung bus na magdadala sa amin sa Singapore. So, ayun, nag-CR muna kami kasi it's going to be a 5-hour trip to Singapore. So, mahaba-habang biyahe yun. So, ayun. Ayan. Update ko na lang kayo mamaya ha, pag nasa bus na kami. Update lang, nandito na kami sa bus, guys. Grabe, hinihingal ako kasi kamutik na kaming maiwan ng bus kasi mali yung bus station kasi na pinuntahan namin. Akala ko kasi, I think it's my fault kasi hindi ako nagtanong sa mga locals. Pumunta kami doon sa yung pinaka-basement nila kasi akala ko nandun yung mga buses kasi doon kasi kami sumakay ng bus nung papunta kaming Genting Highlands. So nag-assume ako na lahat ng buses doon ang pick-up point. Tapos, kung nandun na kami, nagtataka ako kasi wala akong makitang bus going to Singapore. So, nagtanong ulit ako. Sabi nung local, isa sa mga locals dito, sabi niya, kailangan daw namin umakyat. Tapos, kailangan namin lumabas ng mall. Eh di, tumakbo na kami pataas kasi papunta dito sa taas kasi maliliit na kami. Na kasi, 11:45 na kasi that time. So, yun, tumakbo kami. And then, buti na lang, paglabas namin ng mall, lumabas pa talaga kami ng mall kasi sa labas pala ng mall, naghihintay yung bus. Buti na lang, nakita naman yung bus and hinintay nila talaga kami. Kasi pagdating namin, nagtanong agad siya kung ako si Kim eh. Tapos sabi ko yes, tapos sabi ko na lang, thank you for waiting for us. Kasi kami na lang talaga ang hinihintay. Tapos, ayun, pag sakay namin ng bus, umalis na agad yung bus. Kasi kami lang talaga yung hinihintay nila. So, ayun, thank God, abutan pa namin yung bus. Hindi. Iwan talaga kami, magbubus pa ako ulit. Hindi, yung bus pa naman nila is yung parang may schedule talaga. Hindi yung basta pwede kang sumakay anytime. Hindi ganun may schedule talaga. So, I'm just gonna catch my breath kasi hinihingal talaga
hours later. Time check, it is now 3 p.m. So, after 3 hours, inaba muna kami dito sa parang stopover dito sa Johor Bahru, Malaysia, which is 2 hours away from Singapore. So, ayun, binigyan kami ng 30 minutes para kumain, para CR break, and ang dami nilang mga pagkain dito, guys. Kasi mga ano pang pasalubong. And pwede rin kayong kumain dun sa mga restaurants nila. Dami din mga Chinese restaurants na nakita namin kayo. Pero kami ni Carlos din muna kami kakain. Kasi medyo gusto ko kami. Doon na lang kami sa Singapore kakain kasi we're only 2 hours away from Singapore. And ayun, akala ko nga kanina nasa Singapore na kami. Tapos nung chinek ko sa Google Maps, nasa Johor Bahru pa pala kami, which is one of the cities of Malaysia. So, Pasalubong Center, Istanbul. oo. So, ano siya, parang pasalubong center siya. Tapos may mga, ano din, may food center na magkakatabing mga, restaurant. Food court yan. Parang food court, parang gano'n. Ayun. Sobrang daming mabibiling pasalubong dito. As in, malulula kayo. Sobrang dami ng mabibili. Ayun. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's FIFA. Nandito na kami ulit sa bus, guys. Hinihintay na lang namin yung driver. And maalis na rin kami dito. 2 hours na lang and we're in Singapore. So, update na lang namin kayo mamaya. She lives a double life, puts on a show. What's under the subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. We had a good time from what I remember. Like Bonnie and Clyde when we are together. But we were at your best friend's backyard party when your phone fell in the pool. Had a couple missed calls from your crazy ex. Update lang, dito na kami sa hotel, guys. Di na ako nakapag-vlog kanina kasi na-busy na kasi kami. Nagka-problema pa ako sa SIM card kasi for some reason ayaw gumana kanina. So, and humanap pa ako ng Wi-Fi connection kasi di ko kasi ma-register yung local SIM card nila without downloading an app. So, ayun, naghanap pa ako ng Wi-Fi connection para ma-download ko yung app, para ma-register ko yung SIM card. Kasi di mo magagamit yung SIM card dito sa Singapore nang hindi mo nire-register muna eh. So, i-register mo muna. And yung registration nila is talagang ilalagay mo yung yung passport number mo. Tsaka meron siyang facial recognition. Talagang tututok mo yung mukha mo dun sa app. Ganun. So, aalis kami ulit kasi magdi-dinner lang kami sa Lau Pa Sat, and then after namin mag-dinner pupunta kami sa One Fullerton building para mamasyal. Natagalan actually kami, siguro mga 7:30 na kami nakarating dun sa drop-off point nung bus kasi sobrang haba nung pila kanina sa immigration. Sobrang haba nung pila ng mga bus, kaya siguro an hour and a half din tayo dun, no, sa immigration, no? Sa pila. Sa pila. Pero sobrang haba. immigration itself, sobrang bilis lang. Mabilis lang yung sa immigration itself, but yung pila kasi haba. super haba dun sa sa Singapore immigration, kaya ayun. So, tara, punta tayo sa Lau Pa Sat para mag-dinner, and then mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng One Fullerton building nila dito sa Singapore.
105, flip flops with the socks high. My dad was driving me down to the Diamond, backseat, and I thought I was gonna make it big time. Maybe it's crazy to think we're the same kid. Dito na kami sa One Fullerton, guys. Hindi na kami nakapag-vlog kanina nung nag-dinner kami. Medyo maraming tao and medyo maingay ang paligid kasi kaya nag-focus na lang kami sa pagkain kasi gutom na din kasi kami talaga kanina. And ayun, so Loud music guys, kaya medyo hindi na kami nag-vlog. And andito kami ngayon sa tapat ng Marina Bay Sands. And sobrang ganda dito, guys. It's actually my second time here. The last time I was here was back in September of 2016. And so far, wala namang changes. Ganun pa rin yung itsura niya. But I am still blown away by its view. Kasi parang ang ganda niya talaga, promise. And very futuristic ang vibe here. Kasi ang tataas ng mga buildings nila. Tapos ang linis ng paligid. Sabi nga ni Carlos kanina, ibang-iba daw ang amoy ng Singapore sa Malaysia kasi dito daw sa Singapore, feeling niya mas malinis daw yung amoy, mas fresh yung air, which is, I agree naman kasi dito sobrang linis talaga dito sa Singapore, guys. Bawal magkalat dito and ayun. So how's your experience, love, since first time mo pumunta dito sa Singapore? Malinis siya. Malinis siya. Sana lahat ng ganun. Sana all daw, ayun. And ayun, mag-iikot-ikot lang kami. Papasyal ko lang si Carlos kasi first time niya kasi dito. Ako kasi napasyal ko na tong buong lugar na to nung pumunta kami dito nung 2016 eh. Pero si Carlos hindi pa, so papasyal ko lang siya. And then, ayan, update ko kayo mamaya, ha? It's just circles in my head. I've been running after something I know money couldn't help. Always starving for my purpose, maybe I ain't found it yet. Honest questions with my mother. All these things you think you want, will they ever be enough? Looking for the answers where they used to be. Ayun, guys, dito lang kami. Chill lang muna kami dito ni Carlos sa may tapat ng Marina Bay Sands. Ayun yung nakikita niyo sa background. Ayun. So, ang ganda talaga dito. Medyo malamig ang hangin kasi it's already 11:30 p.m. So, wala na masyadong tao, hindi na masyadong crowded yung area. Meron pa din mga ilan pero hindi na siya kasing crowded pag like compared pag during daytime. Ayun. And share na lang natin yung kanina. Yung nangyari kanina. Gusto mo? Oh, sige. Alam nyo kanina, share ko lang yung experience namin kanina. So, pagdating namin kanina sa Singapore Embassy, meron kasi silang parang kiosk lang. Tapos, ikaw nang mag-swipe ng passport mo. Tapos, ikaw na din yung magganyan ng thumbprint mo. Tapos after nun, pwede ka nang lumabas. Tapos na-confuse ako kasi sabi ko, wala pang stamp yung passport. Kaya tinanong ko si Carl, sabi ko, kailangan pa ba nalang stamp yung passport? Or okay na yun? Okay na yun na na-swipe natin yung passport natin tapos nag-place tayo ng thumbprint. Kasi walang di ba usually nilalagyan ng stamp yung passport. Sabi, hindi rin ma-figure out ni Carlos kung okay na ba yun, kung kailangan pa ng stamp. Di nagtanong kami dun sa isang kasama namin na Filipino din. May kasabay kasi kaming Filipino din dun sa bus. So tinanong namin siya. Actually couple sila. Tapos tinanong namin. Sabi ni Carlos, boss, sabi niya, kailangan pa bang i-stamp yung passport namin? Tapos alam mo, yung parang ang sungit ng Filipino guy na parang na-bad trip pa siya na nilapitan namin siya. Tapos tinanong maayos naman yung pagkakatanong ni Carlos. So, ako medyo na-off lang ako ng konti kasi as a Filipino, pag nasa ibang bansa ka, dapat
tumulong ka din sa mga kapwa mong Filipino kasi sino-sino ba naman ang magtutulungan pag nasa ibang bansa tayo, kundi tayo mga Filipinos lang din. Diba? Parang it's a sad reality na kung sino pa yung kapwa mo Filipinos, sila pa yung medyo hindi sa'yo, matulungin sa'yo. Kasi pag sa totoo lang, pag mga locals yung tinatanong namin, pag papahelp kami, like may question kami about kung saan pupuntahan tong ganitong store, or pag may question kami about saan ang pinakamalapit na ATM or saan ang pinakamalapit na 7-Eleven, helpful naman sila. Hindi naman sila masungit sa amin. Pero kaya medyo na lang ako ng konti kanina kasi syempre Filipino ka, dapat hindi wag kang ganun sa ibang kapwa mo Filipino kung nasa ibang bansa ka, diba? So yun lang naman. I'm so sorry for the negativity, pero wala lang, gusto ko lang kasing i-share sa inyo para kapulutan nyo rin ang aral na pag nasa ibang bansa kayo, be nice naman to other Filipinos kasi especially if OFW ka. Syempre kasi diba? Ayun. Malalobat na kasi yung camera, so I guess we're going to end the vlog here. Thank you so much for watching this video. Abangan nyo yung next video namin kasi meron tayong pupuntahan na famous tourist attraction dito sa Singapore. So abangan nyo yung next vlog namin ni Carla. So again, thank you so much for all your support and for watching this video. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on social media. Bye guys! We'll see you on the next one.